Ang pagpili ng tamang platform sa unang website mo, hindi dapat parang pag-solve ng puzzle. Pero sa pagitan ng Dreamhost at WordPress, hindi laging clear ang mga pagkakaiba. Kaya sa video na to, ipapaliwanag ko ang mga pagkakaiba ng Dreamhost and WordPress para matulungan ka malaman kung aling platform ang mas bagay para sa website mo. At the end, malalaman mo kung alin ang tamang choice para sa mga goals mo, kung paano maiwasan ang pagsasayang ng oras o pera sa maling platform. Simulan natin sa kung ano ba talaga ang dalawang to kasi kahit related sila, hindi sila pareho. Ang Dreamhost ay isang web hosting provider. In simple terms, ito yung lugar kung saan nakastore mga files ng website mo online. Isipin mo na parang nagrerenta ka ng lote para magtayo ng bahay. You own the design and content, but Dreamhost handles the infrastructure, keeping your site online, managing security, and offering support. Ang WordPress naman ay isang buong platform para gumawa ng website na may kasamang hosting. You just don't get a place to put your site, you also get the tools to create, manage, and update your website hosting, needing extra software. It's more of a one-stop shop for beginners who want everything handled in one place. Ngayon, tignan natin ang ilang key features ng bawat isa. Simulan natin sa Dreamhost. Una sa lahat, may reliable hosting ito with a strong uptime. One of Dreamhost's biggest strengths is its uptime guarantee. Ibig sabihin, your site will stay online nearly all the time. Ang Dreamhost consistently delivers an uptime rate close to 100%, which puts it on par with the best hosting providers out there. Sunod naman na yung one-click WordPress installation. Nire-recommenda ng WordPress ang Dreamhost at makikita mo kung gaano kasimple ang setup dahil dito. Sa isang click lang, madali mong may install ang WordPress sa site mo. This feature is a huge time saver para sa mga beginners dahil tinatanggal nito ang komplikadong manual setup process. Sunod ay ang free domain for the first year. Ang pag-setup ng domain ay pwedeng nakaka-stress lalo na kung sabay-sabay inaasikaso ang hosting at domain registration. Dreamhost simplifies that by giving you a free domain for the first year. Not only does it save you some cash up front, but it also keeps things simple by bundling everything under one account. Sunod ay ang unlimited bandwidth. Go-offer ang Dreamhost ng unlimited bandwidth sa lahat ng plan na to. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-alala na bumagal ang site mo habang dumadami ang visitors. If you plan to host a lot of media like videos, high-resolution images, or downloadable files, this feature ensures that your site can handle the traffic without extra fees or speed limits. Next ay ang daily backup and free SSL certificate. Malaking bagay ang security at hindi tinatamad ang Dreamhost pagdating dito. Kaya sa bawat hosting plan nila, ang libreng SSL certificate na nag-e-encrypt ng data ng site mo para mapanatili itong secure. Dagdag pa dito, ang Dreamhost ay nag-offer ng daily backups na libre. Ibig sabihin kung may mangyayaring hindi maganda, kung ito man ay isang technical issue, hack o simpleng pagkakamali, maaari mong i-restore ang site mo nang hindi nawawala lahat. Sunod ang free domain privacy protection. Kapag nag-register ka ng domain, kadalasan ang personal na information mo tulad ng pangalan at contact details ay makikita sa mga public databases. Dreamhost offers free domain privacy protection which hides this information from spammers and hackers. Next ay ang professional services para sa mga negosyo mo. Kung may negosyo ka at kailangan mo ng dagdag na tulong sa design, SEO o website management, nag-o-offer ang Dreamhost ng mga professional web services. You can hire experts directly through their platform for tasks like customizing your site, managing your social media, or optimizing your content for search engines. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga key features ng WordPress. Una sa lahat, ang drag and drop builder nila ay isa sa pinakamalaking advantages. Napakadali nitong gamitin para gumawa ng site mo. You don't need to know a single line of code. The platform's drag and drop editor lets you design pages by simply clicking and moving elements around. Next ay ang automatic security updates and backups. Sa WordPress, hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa pamamahala ng security updates o backups. Everything happens automatically. This means you can focus on creating content or growing your audience without constantly checking for plugin updates or worrying about potential security holes. Sunod ay ang built-in themes and customization options. Nag-o-offer ang WordPress ng iba't ibang themes mula sa simple at minimalist na design hanggang mas komplikadong layouts para sa mga photographer, writers, at online stores. Each themes comes with built-in customization tools allowing you to adjust fonts, colors, and layouts to match your brand. E-commerce support. Kung plano mong mag-setup ng online store, nag-o-offer ang WordPress ng built-in e-commerce support pero ito ay available lang sa mga higher tier plans. Kasama dito ang kakayahang magbenta ng physical o digital products, mag-track ng inventory at tumanggap ng mga bayad ng secure. Okay, now tignan naman natin kung paano mag-sign up para sa bawat isa at ang iba't ibang pricing option. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang link sa description. Inilagay ko doon lahat ng link para sa Dreamhost at Namecheap. Pero bago ang lahat, tignan muna natin ang Dreamhost. Nag-offer ng mga monthly plans o prepaid plans at makakatipid ka talaga kung prepaid ang bibilhin mo. Unang-una meron silang shared starter plans sa plan na to. Sa unang taon, $2.95 lang ang babayaran mo per month at pagkatapos nun magiging $6.99 na kada buwan. Kung babayaran mo ang unang taon na buo, makakatipid ka ng 63% kumpara sa monthly rate. Sa plan na to, makakuha ka ng isang website pati na rin ng mga key features na napag-usapan na natin, isang AI website builder, business advisor, built-in traffic analytics, and a really cool offer. They do have a 97 money-back guarantee. So, before the 97 days are up and feeling mo hindi itong best fit for you, you can go ahead and get your money back, which
which is amazing. Next ay ang shared unlimited plan. Perfect ito kung meron ka maraming websites. Sa plan na to, ang unang taon ay $4.95 lang ang babayaran mo per month. Pagkatapos magiging $12.99 kada buwan. You get unlimited websites with this plan, and again, everything that's included in the starter plan. But you also get unlimited email at your domain. Ang huling plan ay ang DreamPress. Sa unang taon, it's $60.95 per month kung magpe-prepay ka. At pagkatapos nito, magiging $19.90 per month. You can save almost 30% over paying month to month. With this plan, you get one WordPress site, a free domain, 100k monthly visitors, unmetered bandwidth, 30 gigabytes of storage and WordPress, and dollars. Lahat ng key features na nasa shared unlimited plan makukuha mo dito, pero may dagdag pa. On-demand backups and one-click restore, pati na rin 2 linggong backups, mabilis na hosting, one-click staging, at isang essential CDN. Kung gusto mo magsimula, piliin mo lang ang plan na pinaka-akma sa'yo. At pagkatapos, maaari ka na mag-register ng walang domain, pumili ng domain later, o kung meron ka ng domain, pwede mo na itong idagdag. Like I said, the more you prepay, the more you save. So, with a yearly plan, it's $4.95 a month, and with a 3-year plan, ito ay $3.95 a month na lang. Kung interested ka naman sa WordPress, iniwan ko rin ang link niyan sa description sa baba. Pero tulad na nakikita mo, may ilang options sila dito. Unang-una, ang business plan na $25 kada buwan at $300 kung annual billing. Depende sa kung gaano karaming storage ang kailangan mo. Maapektuhan ng presyo, pero dito makikita mo na makakuha ka ng unlimited pages, posts, users at visitors, libreng domain sa unang taon, lahat ng premium themes, priority 24/7 support, and the ability to upload videos and install plugins. Sunod naman ay yung WooCommerce plan na perfect kung gusto mo magtayo ng isang powerful online store na may kasamang premium features. Ang plan na to ay $45 kada buwan and $540 kung annual billing. Kasama sa plan na to ang lahat ng features ng business plan, pero makakakuha ka rin ng mga e-commerce tools at optimized WooCommerce hosting. Panghuli, ang enterprise plan na ideal kung kailangan mo mag-scale ng site mo. Simula ito sa $25,000 per year, pero kailangan mo makipag-ugnayan sa kanila para malaman ang mga detalye. Kung magbabayad ka yearly, makakatipid ka ng 37%, at kung magbabayad ka ng 3 taon, makakatipid ka ng 56%. Kung gusto mo magsimula, i-click ang link sa baba at sundan ang mga instructions para mag-setup gamit ang iyong Google account o email, at ready ka na. Ngayon na alam mo na ang key features at iba't ibang plan options, tignan naman natin ang mga pros at cons para malaman kung alin ang pinaka-okay sa'yo. Simulan natin sa DreamHost. Isa sa pinakamalaking advantages ng paggamit ng DreamHost ay ang control na binibigay nito para sa iyong website. You're free to customize your site however you want, install any plugins, and tweak your site's performance without any restriction. Talagang magandang option ng DreamHost para sa mga taong gustong palaguin ang kanilang site sa paglipas ng panahon o kailangan ng advanced functionality. Nag-offer din ng DreamHost ng libreng SSL certificate na mahalaga para mapanatiling secure ang data ng mga bisita mo, lalo na kung may e-commerce site ka. Now, some of the cons. It's not as beginner-friendly as WordPress. You'll need to set up WordPress manually and manage technical aspects like backups and security updates. Kung hindi ka comfortable sa mga ganitong bagay, pwedeng medyo nakaka-overwhelm siya, especially if this is your first time running a website. Now, let's go over the pros and cons of WordPress. WordPress truly does shine when it comes to simplicity. It's designed for beginners who don't want to mess with technical details. Everything from hosting to security and backups is handled for you. Makakuha ka rin ng access at magagandang themes at design tools, kaya madali at mabilis kang makakagawa ng mga polished at professional na site. Pero ang pinakamalaking trade-off ay ang flexibility. May limitation ka sa mga built-in features ng platform, except kung magbabayad ka para sa mas mataas na plan. Wala ka rin buong control sa code ng site mo na maaaring magdulot ng frustration kung gusto mong i-customize ang website mo ng higit pa sa mga available options. So how do you decide? Kung magsisimula ka pa lang at ayaw mo mag-alala tungkol sa technical aspect, kailangan mo ng simple, all-in-one na solution, definitely go with WordPress. On the other hand, if you're more tech-savvy or planning to scale your website over time, DreamHost paired with WordPress gives you so much more control. Sa huli, parehong solid ang dalawang platforms. Nasa iyo lang kung anong kailangan mo at kung gaano kaka-hands-on. Kung handa ka na magsimula sa DreamHost o WordPress, iniwan ko ang mga links sa baba. Using those links will ensure that you get the best price possible. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan ni-like at mag-subscribe sa channel. Pwede ka rin mag-iwan ng mga comment o tanong sa baba. Gusto kong marinig yan mula sa'yo. Ang channel na to ay nandito para tulungan kang gumawa ng iyong website nang walang stress. Nag-share kami ng mga honest reviews, tips at lahat ng kailangan mong malaman para makapagsimula. Maraming salamat sa panonood and kita-kits sa susunod.